Natai yan. Hindi, walang tayo yan. Hindi pa nga nakakain eh. Gutom na yan. Ay, baka kainin kami niya. Hindi kakainin yan. Turuan na yan eh. Mamaya. Tapos yan? Oo, nyo. Ikaw magawa. Ulo. Tapang. Tapang kayo. Ang tapang na muna dungkol. Hawakan mo na maayos ha. Huwag mo itsa. Hindi maagat yan. Huwag ka matakot. Ay, tara na. Kayo naman. May malaglag yan. Uy, hawakan mo na maayos. Baka ano. Hawakan mo. Huwag kasi si Mark. Ilambot yun, no? Ilambot. Magapangan mo nga. Hawakan niyo ba? Huwakan nyo kasi. Kasi matakot. May ganun, may dila. Baka mangagat eh. Hindi na maagat Yan ang nga. nagagot. Hawakan Nawakan mo sila na ano? namin Dila, hawakan mo yung dila. Yung sa kanila. Gago. Huwag niyong bitaw. Huwag mong ano ha. Itapon na. Oo, natatakot naman kayo eh. Medyo lang. Huwag kayong matakot kasi. Paalis ako eh ha. Sa susunod na lang uli ha. Buto na camera ni Kuya. Oo, balikan na lang ninyo ha. Nag-uupad yan eh. Nagpapalit ng balat. Backbone. Backbone. Baka nga ka. Lambot eh, no? Kiss mo nga. Parang may but. Kiss mo. Alagkit. Ayun mga kabrado, tama-tama dumating yung mga bata na madalas maghawak ng ating ano. Snakey. Ang bait-bait na ano eh. Palit. Kiss mo nga. Kiss mo yung ulo. Ganun-ganun mo nga. Uy, tara na. Oh, sige na, tama na. Tara na. Hello mga kabrad. Hay, sa wakas, nakapagbalat na rin si Snakey. Oh, medyo malaki-laki na siya, no? Kaysa sa dati, di ba? Tingnan niyo yung katawan niya, oh. Oh, malaki-laki na, oh. Lumalaki na, oh. Ayan, kaya lang gutom na gutom to kasi mga 3 linggo nang hindi kumakain to. 3 linggo. Kanina lang, tinutusok niya na ng nguso niya yung ano niya, yung bahay niya para lumabas. Eh, ang ginawa ko, kinuha ko siya, ayun, na ano siya. Parang hindi niya na tinutusok yung ulo niya. Ganun lang ang gagawin ninyo kasi pag hinayaan niyo siya magtutusok yung ulo niya, masisira yung nguso niya. Kaya lang, pag matagal na, gagaling naman. Gagaling naman yan. Babalik sa dating figure. Ayan, ngayon, kasi nga wala tayong mabiling pagkain niya, no? Bali, 2 linggo nang hindi nagtitinda ng sisiw yung binibila natin eh. No? Kaya wala tayong maipakain sa kanya, pero tama-tama dahil sa itatransfer na natin siya sa probinsya, doon na siya titira, eh makakakain siya ron. Merong mga alagang manok yung kapatid ko doon. May alagang manok. Mga sisiw, nangingitlog, ganyan. So mapapakain natin siya. Pupunta tayo mamaya kasi mamayang madaling araw. Pupunta tayo sa probinsya. Doon na siya kakain. So 3 linggo na siyang hindi kumakain. At sa wakas makakakain siya. At makakapamasyal. Unang pasyal ni Snakey to. What I mean, doon na siya titira pala, hindi pala papasyal, magmumove na siya ron. Iiwan na natin si Snakey doon. Kawawa naman si Snakey, iiwan na natin. Doon sa probinsya. Iiwan na natin, bibisa-bisitahin lang natin siya ron. Sigurado pagkaguluhin siya ng mga tao ron. Nakita niyo ba yung mga video ko dati, matagal na, mga 2004 pa, mga 2003, 2008.
Pinaglalaroan nila yung mga alaga ko eh. Kasi ang dami ko nang naalagaan na ganito eh. Gustong gusto nila ron eh. Ngayon may bago na naman tayo. Ito. Tingnan nyo, ang payat-payat niya. Pero malaki na siya talaga. Ang laki ng inilakin niya. Kaysa dati. Si Snakey. Kapapalit lang ng balat niyan. Kapapalit lang ng balat. Tingnan nyo, maganda na yung balat niya. Oh. Medyo maganda, maayos. Ang sawa, basta lagi nyo lang hahawakan pag napaamo mo na. Lagi mo hahawakan yan. Lagi mo siyang hahawakan. Pag hindi mo hinahawakan yan, magiging wild. Pero ano naman, minsan tagal kong hindi hinawakan din pero hindi pa rin naging wild. Matalino sila. Ito yung pinakamatalinong sabi nga sa Bible, ito yung pinakamatalinong hayop sa mundo eh. Itong mga ahas daw. No. Pero hindi niyo ba naisip kung paano ko napaamo mga kabrad? Pero kung matatakot ka talaga, hindi mo siya mapapaamo eh. Pero alam nyo noon, takot na takot ako na makahawak ng ahas. Kasi yung boss ko dati, meron siyang sawa sa aquarium niya, mga ganito rin kalaki o mas maliit lang dito. Lalapit pa lang ako dun sa aquarium niya, yung aquarium pero walang tubig yun bahay niya aquarium. Parang ginawan siya ng bahay na aquarium eh. Lalapit pa lang ako, takot na ako. Pero nung nalaman ko na, kasi nag-research ako kung paano mawala yung takot mo sa ahas. Ayun, naalaman ko na. No? Ito palang mga ahas na ito, etong sawa, ang sawa wala siyang venom or kamandag. No, hindi siya nakakalason ng tao, nakakamatay. Lalo na pag ganito kaliit, pag natuka ka nito, hindi ka malulunok nito. Pag malaki yung tinuka nila, tatakbuhan ka nila. Pero pag maliit, aanuhin nila, lilingkisin agad at kakainin, kinakain nila. Ganyan lang kadali ang pag-aano. Dati nakapagpalaki na ako ng malaking-malaki nito, yung sinlaki ng hita ko dati. Tapos pinagbili ko dati. Nakakaano rin pero hindi talaga ako nagbi-breed ng ng mga sawa. Hindi ako nagbi-breed, basta pinapalaki ko lang, inaalagaan ko lang sila. Alam nyo, napakadali lang sa akin magpaamo ng sawa. Ito lang ang payo ko sa inyo Ang sawa, pagpapamuin mo, dapat yung bagong pisa pa lang. Bagong pisa o maliit pa. Pag siya kinuha mo na mga ganito na kalaki, hindi naaamo yan. Tutukanan ng tutukayan kahit na anong gawin mo, hindi naaamo. Kaya nga ito nung inumpisahan ko to noon, ang liit-liit pa lang nito. So pag hinawakan mo siya, hindi ka tinuka, tuloy-tuloy na yon. Kasi akala niya, kakasilang niya pa lang sa mundo eh. Akala niya ikaw ang nanay niya, hindi ka niya tutukain. Oh, ayan, hindi na siya nanunuka Pinapahawakan ko to sa maraming tao eh. No? Pag nandun na siya nakatira sa probinsya, hahawakan din to, papahawakan din ng kapatid ko to doon. Magaling din sa sawa yun eh. Joke. Hindi, takot sa sawa yun. Ayan. No, pero pag na-miss natin to, baka kunin din natin siya. Pero sa ngayon, itatransport muna natin siya ron sa probinsya Madaling araw kami aalis. Pupunta kami sa probinsya, magpapadasal kasi kami ron, magkakatay kami ng baboy. Ayan doon na siya makakakain. Kasi dito walang mabili 3 linggo na More than kasi kulang-kulang 3 linggo nang walang nagtitinda ng sisiw dun sa palengke.
Eh hindi ko pa natuturuan kumain ng ulo ng manok to. Kasi pag malaki na siya, dun mo siya matuturuan na kumain. Pag mga ganitong kalaki, hindi pa eh. Ang kailangan nito yung buhay. Yung buhay na ano, daga, yung maliliit na daga o kaya yung ano, yung yung sisiw na ano, medyo may kalakihan ng konti na pwede na kasi malaki na to eh. Malaki na siya. O, tingnan nyo, oh. Taba na niya, oh. Uy. Lagay nga natin sa leg natin. Uy, yan. No, so, imomonitor natin ang paglaki nito, mga kabrad, ha. Pag nadadalaw ako rin sa kapatid ko, iba-vlog ko siya para makita ninyo. Ayan. Ay, hindi nyo ba alam na lumalaki ng napakalaki nito? Napakalaki. Sobrang laki. Meron nga nito na balitaan, ano eh, kumain ng ita, no, na ita, yung maliit lang mga mga ita eh, ita rin sa Sambales, kinain nito eh. Lumaki na siya kasi, malaking-malaki na. Talagang lumalaki talaga to, mga kabrad. At ito ay nabubuhay ng napakahabang panahon. No, mga 30 years kayang mabuhay nito, 30 years, lalo na pag sa captive breed. Pag sa wild, madalas namamatay sila. Swerte na yung mga nabubuhay at lumalaki. Kasi nga nasa wild sila eh. Marami silang mga predator doon. Mga predator na pumapatay sa kanila, kumakain sa kanila. Ganon. At marami din naman silang nakakain, no? Ng mga hayop, ng mga manok, kung lahat-lahat kinakain ito eh. Kumakain to ng isda, ng daga, ng ahas din, ng isda, ganyan, ng manok, ng palaka, ganyan. Kumakain din to, pag malaki-malaki na to, kumakain to ng kambing. So madali lang mag-alaga nito, kaya lang hindi ko kayo hinihikayat na mag-alaga nito. Ito ay para sa pang-vlog ko lang, no. Kung hindi lang ako nagba-vlog, hindi ako mag-aalaga na nito eh. Pero dati talaga hindi naman ako nagba-vlog. Nag-alaga ako dati nito noon. Pero may may mga permit dati yon, may mga permit sa DNR. No? Hindi lang ganito ang inalagaan ko, may inalagaan ako na na Burmese python na napakalaki. Grabe, muntik pang makagat yung anak ko eh. Si Diana, sobrang laki, grabe. Tapos minsan nireklamo pa ako dito sa kabilang bahay, dito lang mismo sa bahay na to. Nakita nila yung saksakan ng laking ahas na gumagapang dyan sa likod, oh. Takot na takot sila. Nagpatawag ng barangay. Tapos nung nakita ng barangay, hinahawakan ko, hinahawak-hawakan ko, hindi nangangagat, na maamong-maamo. Hindi na sila nagalit, hindi na nila kinuha, hindi na sila nagalit, ganun. Hinayaan na lang. Pero dinispose ko naman yon after few years. Dinispose ko na. Binenta ko na lang sa sa Ongpin, yata ginawang pagkain ng mga Chinese. Sobrang laki nun, ang laki ng Burmese, so siguro mga ganyang kalaki yung katawan niya, oh. Ganyan, oh, kabilog. Ganyang kabilog, ganyan. Ang taba, hindi ko mabuhat nga mag-isa ko eh. At hindi makaya ng 2 tao lang. Dapat mga 3 hanggang 4 na tao. Ayan, oh. Tingnan ninyo mga kabrada. Ayan. Ang hindi ko lang aalagaan talaga yung cobra kasi meron ngang natuka ng cobra sa daliri lang, patay eh. Pero eto wala po talaga siyang venom. Nililingkis niya para patayin, kinakagat niya tapos pinapaluputan.
then sa kanya papatayin, sa kanya lilingkisin na hindi na makakahinga hanggang mamatay, then sa kanya lulunukin. Pero pag malaki naman, pag malaki yung prey, tatakbo siya pag tinuka niya. Pero pag maliit, kakainin niya na, lulunukin niya na. Hindi naman sila hindi naman sila yung talagang pumupunta sa mga tao para tukain yung tao. Hindi. Pag nako-corner lang sila, saka sila nanunuka. So ayan, bibigyan ko kayo ng update, pero for the meantime, dadalhin muna natin to sa ating kapatid sa probinsya, okay? So paalam ka na, Snakey, paalam na, Snakey. Bye-bye.